Ang kwento ni Lord Shiva at ni Nandi. Noong unang panahon, may isang pantas na ang pangalan ay Shilada. Siya ay isang masugid na deboto ni Shiva, ngunit wala siyang anak. Sinabihan siya ni Indradev na manalangin kay Shiva upang matupad ang kanyang kagustuhang magkaanak. Kaya't si Shilada ay nagsagawa ng mahahabang taon ng penance at mga yajna o pag-aalay para mapasaya si Shiva. Hanggang sa natabunan na siya ng mga anay at kinain na ng mga ito ang kanyang laman. Ang natira na lang ay mga buto. Naantig si Shiva sa tapat na debosyon ni Shilada at pinagkalooban siya ng isang biyaya. Humiling si Shilada ng anak na magiging immortal. Tinanggap ni Shiva ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, habang siya ay nasa bukirin, natagpuan niya ang isang sanggol na kasing ningning ng araw. Nabighani si Shilada sa bata. May tinig mula sa langit na nagsabi sa kanya na alagaan niyang mabuti ang sanggol. Dinala ni Shilada ang sanggol sa kanilang tahanan at inarga ito ng may pagmamahal. Pinangalanan niya itong Nandi. Pinalaki niya ito ng may pagmamalasakit at sa edad na 7 gulang ay natutunan na ni Nandi ang mga Veda, Purana at iba pang banal na kasulatan. Nauunawaan niya ang bawat isa at naging bihasa sa Sanatan Dharma. Marunong din siya sa medisina, sayaw, awit at pakikipaglaban. Laging nagpapasalamat si Shilada sa Diyos sa pagkakaroon ng napakatalinong anak. Isang araw, dumalaw ang dalawang pantas na sina Mitra at Varuna sa tahanan nila. Inutusan ni Shilada si Nandi na asikasuhin ang mga panauhin. Pinaglingkuran ni Nandi ang mga pantas ng buong galang. Umalis ang mga pantas na may bahagyang ngiti, ngunit binasbasan lamang nila si Nandi ng tila may pag-aalinlangan. Napansin ito ni Shilada at agad silang sinundan upang tanungin kung bakit tila malungkot ang kanilang mga mukha habang binabasbasan si Nandi. Ipinahayag ng mga pantas na hindi nila kayang bigyan si Nandi ng isang mahabang buhay sapagkat ayon sa kanyang kapalaran, siya'y mamamatay ng maaga. Labis ang pagkakalungkot ni Shilada at ito'y napansin ni Nandi. Nang tanungin niya ang ama, ikinuwento ni Shilada ang buong pangyayari. Akala niya'y matatakot o malulungkot si Nandi, ngunit sa halip siya ay humalakhak. Nagtaka si Shilada kung ano ang nakakatawa. Ipinaliwanag ni Nandi na si Shilada mismo ang gumawa ng penance at nakatagpo si Shiva. Kung ang Diyos na si Shiva ang nagbigay ng garantiya, wala siyang dapat ikatakot sa sinabi ng mga pantas. Dagdag pa ni Nandi, kung nakatakda nga siyang mamatay ng maaga, kayang baguhin iyon ni Shiva. Hindi pababayaan ni Shiva ang isang tapat na deboto. Nagpasya si Nandi na gumawa ng yajna at magnilay sa ngalan ni Shiva. Humingi siya ng basbas ng kanyang ama at nagtungo sa ilog ng Buvava. Doon siya nagmeditasyon. Sa lakas ng kanyang panalangin, agad na naantig si Shiva. Nang nakatitig kay Shiva, labis ang naramdamang biyaya ni Nandi. Wala nang ibang hiling si Nandi sa Panginoon. Bigla, may pumasok sa kanyang isipan at tinanong niya si Lord Shiva kung maaari ba siyang manatili sa piling niya magpakailanman.
Sinabi ni Shiva na nawawala ang kanyang toro na dati niyang ginagamit na sasakyan sa paglalakbay sa 3 daigdig. Kaya't ipinagkaloob niya ang isang biyaya. Magkakaroon si Nandi ng mukha ng toro at siya ang magiging sasakyan ni Shiva. Sasamahan ni Nandi si Shiva saan man siya maglakbay. Kaya mula noon, si Nandi ang naging sakay ni Lord Shiva at naging immortal din siya. Haribol!